ang aming mga puso ang inyong bulwagan. Mabuhay ka sa inyong bulwagan sa bawat isa sa amin. Aming kagalakan, aming katuwaan, Panginoon, ang lagi kayong makapiling. At sa pagkakataon pong ito, patuloy naming itinutuon ang aming puso, ang aming isipan sa inyo. Pagpalain niyo po ang aming tagapagsalita para sa inyong liwanag na ibibigay sa aming lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Jesus rose from death, the fact of the resurrection. Sa pagbangon ni Jesus muli mula sa kamatayan, marami ring muling nabuhay. Ano-ano pa ang naresurrect? Turuan niyo po kami, Ama, na makita pa ang napakaraming hiwaga at napakaraming katuruan na mapupulot mula sa katotohanan ng iyong anak na si Jesus ay nabuhay mula sa kamatayan. Mangusap po kayo sa amin, turuan niyo po kami, paliwanagan ang aming isip, at bigyan pa kami ng napakaraming mga katotohanang magpapalakas, hindi lang sa aming pananalig, kundi para sa aming pang-araw-araw na pamumuhay. Be our teacher, be our speaker. We seek you, Father, in the name of your Son, Jesus. Matthew 28, 1-3. At dawn, Mary Magdalene went to look at the tomb. There was a violent earthquake, for an angel of the Lord came down from heaven, and going to the tomb, rolled back the stone and sat on it. His appearance was like lightning, and his clothes were white as snow. Sabi sa atin, an angel of the Lord. Many scholars suggest that the angel of the Lord here may mean a physical manifestation of God Himself. That it's not necessarily a separate personality called an angel, but an angel of the Lord could mean an appearance of the Lord, a manifestation of the Lord. This interpretation is supported by many instances in Scripture when the same words were used to actually describe an appearance of the divine. In any case, the appearance of this angel of the Lord was like lightning, parang kidlat. Maliwanag, nakakasilaw, nakakagulat, may kapangyarihan, malakas ang dating. It was extraordinary. Could the angel's appearance be explained by what science now calls photoelectric effect, which says that electrons are emitted from a material when it absorbs electromagnetic radiation such as light? Bakit tayo nagdadagdag ng mga ibang lenses to appreciate the beauty of the details of Scripture? Because all knowledge comes from God, especially scientific knowledge comes from the wisdom of God. At maganda na sa pagdagdag ng kaalaman ng humanidad, madagdagan din ang mga lente through which we look at, see, and appreciate the beauty of the truth of the teachings of Scripture. So, could the angel be radiating the light of the Most High, even of Jesus? Because we know that Jesus is light of the world. Bakit light ang description kay Jesus? At pag sinuri natin from a scientific vantage point ang lahat ng qualities ng light, it will tell us, oh nga, light nga ang magandang description kay Jesus. Because light gives life, light cleanses, light also empowers. Light is energy. Pag sinabing Jesus is light, could it be as good as saying Jesus is energy? The source of all major and big energies. John 8:12, I am the light of the world, sabi ni Jesus. Whoever follows me will never walk in darkness or in non-energy, in weakness, but will have the light of life. Meanwhile, Jesus' followers like us are also lights. Tayo din ay mga liwanag tulad ni Jesus na pinagmumula ng ating liwanag. Matthew 5:14-16, sabi mismo ni Jesus, you are the light of the world. Yun daw mga mananampalataya. So let your light shine before others. And when we say light here, we appreciate it not only from what is visible about light, but what could also be felt and what could not be seen, but could be perceived as energy. Na dapat energized, may energy, may power.
ang mga nananalig kay Jesus. Like the angel of the Lord that emanated powerful light, this appearance of the angel of the Lord, Jesus' believers and followers are to emit light. We are to be people of power and energy. Therefore, we also should energize and empower others. Kung saan man tayo dumapo, saan man tayo pumunta, magawi, mapatabi, mapadikit, dapat nagiging daluyan tayo ng liwanag ni Jesus, ng energy, ng power ni Jesus, para ang mga taong nakakasalamuhan natin, ang tinatanggap nila ay energy from the Lord through us. Hindi panghihina ng loob, hindi discouragement, hindi lungkot, kundi ligaya. Hindi pagkalugmok, kundi pagbangon. Dapat yun ang effect ng presence natin sa mga tao. Kasi yun ang effect ng presence ng angel of the Lord at the scene of the resurrection. At yun ang effect ni Jesus sa lahat ng pinupuntahan niya. Yung mga may sakit, gumagaling. Yung nagugutom, napapakain. Yung nanghihina ang loob, lumalakas ang loob. Yung mga puwera, napapasali at isinasali niya. Dapat ganun ang light na dala-dala natin saan naman tayo magpunta. With the resurrection of Jesus, na-resurrect din ang active and direct visitation of the divine. Kahit sa scriptures, ang tagal-tagal before the time of Jesus, hundreds of years, walang record of divine visitation. Ang tahi-tahimik ng langit, kitagal-tagal. Pero sa pagdating ni Jesus, lalo na sa kanyang muling pagkabuhay, dumating na muli yung visitation of God. Tulad noong kauna-unahang panahon. Matagal kasing tahimik. Matthew 26, 28 rather, 4 to 6. The guards were so afraid, remember the angel of the Lord appeared, opened the tomb, and there was great light. The guards were so afraid of him that they shook and became like dead men. These are not ordinary men, these were guards. Battle-tested, mga matatapang, mga walang pangingimi, pero sila'y nagidaw mistulang mga bangkay. Ano ba ang bangkay? Hindi gumagalaw? Hindi ba sila nakagalaw? Na-paralyze ba sila? Nawalan ba sila ng buhay kahit sumandali? Anong ibig sabihin yan? And then the angel said to the women, "Do not be afraid, for I know that you are looking for Jesus who was crucified. He is not here. He has risen, just as he has said. Come and see where the place where he lay." Si Jesus nung namatay ay magtatakip silim na, dumidilim na, nagsimula na ang Sabbath at wala nang pwedeng gumalaw, walang pwedeng maglinis ng kanyang katawan, walang pwedeng mag-ayos kasi bawal na magtrabaho. So dali-dali na lang siya nilibing. Binalot siya ng tela at inilagay siya doon sa kanyang libingan na nung araw, ang mga libingan ay parang mga kuweba, maliliit na kuweba na inuukit sa gilid ng mga bundok nila na parang chalk, madaling ukitin ang lupa. At parang chalk din yun, hindi naman gumuguho. Ganun ang mga libingan. So don't think of libingan in terms of our mga nicho today kasi mahirap ma-imagine what happened kung nicho yun. Kuweba. So, hindi nalinis ang katawan ni Jesus. Ayon sa kanilang kaugalian, dapat linisin. Dapat lagyan ng mga pabango. Dapat lagyan ng sari-saring mga ingredients na preservative also. Kaya si Maria Magdalena, kahit lahat ng lalaking disipulo ni Jesus ay nangatog sa takot at nagtago, si Maria Magdalena at ang ilang mga kababaihang kasama niya, buong tapang nilang tinawid ang dilim ng madaling araw at pupunta sila sa libingan na kung saan napakaraming gwardyang nagbabantay. Dala nila yung mga pabango at spices na ang pakay, paglingkuran yung katawan, yung bangkay, ayusin yon, linisin, lagyan ng mga spices. Biglang may sumalubog sa kanila. Sabihin sa inyo, do not be afraid. Pabira naman, bakit ako matatakot? Nandito na nga kami. Pero syempre, yun ang normal na sabihin kasi nakakatakot ang mga naganap. Nakakatakot in the sense na walang president, walang naon ng mga example, hindi sila sanay. Sabi niya, huwag yung hanapin dito si Jesus, bumangon na siya, wala siya rito. Do not be afraid of the resurrection. Yan ang extended meaning sa atin.
Do not be afraid, Jesus rose from the dead. Sa atin na yun, do not be afraid of the resurrection. Do not be afraid of the unusual, of the previously unknown. Sa ating paglalakbay into the knowledge of God, do not be afraid of what is new to your ears. Huwag kayong matatakot sa mga bagong ideya. Huwag kayong matatakot sa mga bagong reading and interpretation kasi hindi kayo papatayin noon. Pag-aralan, suriin, salain, at matapos ang mga masusing pag-aaral, ayaw nyo pa rin, di wag. Pero huwag kayong matakot sa bago. Kailangan buksan ang tenga, buksan ang mata, at makita kung meron pang makikita na hindi dating nakikita. Katulad noon, may nakita na ba silang ganun, inilibing, tas bumangon mula sa kamatayan? Kaya sabi nung anghel, or the appearance of God, the angel of God. Huwag kayong matakot, bumangon siya. In other words, do not be conservative when it comes to knowledge. Always be open, be progressive. Their encounter with the angel and the empty tomb signifies a shift from despair to hope. Mula sa kawalang pag-asa, mula sa lungkot, ay nagkaroon sila ng pag-asa. Every encounter with the angel or with the light, with a visitation of God, should result in hope, should result in a shift, in change of heart and mind. So, our visitation, the visitation of God that we receive, should not lead to fear. Dapat, yung takot inaalis natin sa ating bokabularyo. Because the Lord God, the all-powerful, the light of life, is in our hearts. Ipamuhay natin yung ganong katotohanan. Matthew 28:7-9. Then go quickly and tell his disciples, he has risen from the dead and is going ahead of you into Galilee. Then there you will see him. Now I have told you. So the women hurried away to the tomb, afraid. They hurried away from the tomb, afraid yet filled with joy, and ran to tell the disciples. Suddenly, Jesus met them. Greetings, he said. They came to him, clasped his feet, and worshipped him. Ang unang kanilang nasa lubong ay the angel of the Lord, who could be God Almighty himself, in an appearance that could only be described as an appearance of an angel. At sinabi sa kanila, o sige, huwag kayong matakot, wala na dito si Jesus, uwian na. Bumalik kayo, puntahan nyo yung mga alagad na nagtatago ngayon para matanggal ang takot nila, para mabuhayin sila ng loob at sabihin ninyo ang mga nakita nyo rito. So pagbuelta nila, nasa lubong naman nila si Jesus. Nakilala nila yung mga iba-ibang gospels, iba-ibang account, iba-iba yung focus nila ng detail. So magandang binabasa mo lahat, pinagsasama-sama mo lahat para mayroong kang konteksto na buo. So nakilala nila si Jesus, lumuhod siya sa kanila, sila sa kanya, at hinawakan nila yung paa o binti. Sumamba sila. Kung ano mang kaugalian nila yun para ipakita ang pagsamba. So, what is very evident here is that Jesus had overcome physical death. Hindi appearance ang nakita nila kasi nahawakan nila yung paa. Physical. Romans 6:9, since Christ was raised from the dead, he cannot die again. Death no longer has mastery over him. And the important news is that as Jesus rose from death, all his believers and followers will also rise from death in the same manner. Yan ang sinasabi sa atin ng Gospels. John 11:25-26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. So the ones who live in me will live spiritually even though they die physically. And whoever lives by believing in me will never die. Sino man ang nabubuhay na nakasalalay, nakasandal, nakatungtong, umaasa sa akin, hindi sila mamamatay. Kahit pa nga, magmukhang namatay yung kanilang katawan. At sabi ni Jesus, do you believe this? It's a very important question because belief turns the power of the resurrection on
Kung ang makinarya ng isang factory ay pwede mong paandarin sa pag-switch ng isang switch doon, yung buong makinarya ng resurrection, ng salvation, ay aandar pag sinwitch on mo by faith. That when you believe in Jesus, which really means when you believe in His message, and His message is love, the love of God the Father. His message is forgiveness. His message is restoration. And His message is membership into God's family. When you believe that, you turn on that machinery of salvation, of eternity, of eternal life, that whatever happens, even though we cannot understand the mechanics, something great happens. We become a member of the family of God, and we begin to enjoy eternal life kahit buhay ka pa sa lupang katawan na yan. Kaya ang tanong ni Jesus, do you believe this? Madali kasing sabihin I believe, madali magtaas ng kamay, madali yumuko at umusal ng mga dalangin, lalo memoryado or repeat after me. Pero ang tanong is, do you understand what you're doing, what you're saying, and do you really believe in it? Because when you do, you enter eternity. Yan ang pintong mahiwaga. Napapasok ka sa pintong ito sa pamamagitan ng pananalig kay Jesus. At malinaw kung anong pinapanaligan, yung turo ni Jesus. It's important. Belief moves the mechanics of divine power and eternal life. Belief brings the believer to eternal realms. And it is to be taken by faith. Hindi yan to be taken by emotion. Hindi mo kailangan may maramdaman. Yung iba may nararamdaman, pero hindi kailangan meron nun. Naiintindihan mo lang dapat. It is a mental thing. It is an intellectual thing. And you know, the mind is energy. So you enter a portal of God's eternal energy when you understand it and when you subscribe to that truth. Dapat na nating i-level up yung pag-unawa natin sa mga memoryadong formula ng religion. Dapat nating maintindihan ano talagang ibig sabihin nito. With the resurrection of Jesus, na-resurrect din ang eternity in people's hearts and spirit. Ang dala-dala ni Jesus is a message of eternity, not a message of only the here and now, na concern ng mga religious system of His time. Puro ngayon, mga gagawin natin, mga ritual ngayon, mga sakripisyo ngayon, puro ganon. Hindi makalampas doon sa pangngayon at pangbukas lamang yung isip nila kasi they were too busy trying to survive because life was so hard. And then Jesus opens this window through which you look at eternity, that now you are here, but you also understand and live in eternal realms. John 10:28, sabi ni Jesus, I give them eternal life, and they shall never perish. No one will snatch them out of my hand. Don't you ever doubt, even for 1 second, that your life, here and there, your life is in the hands of Jesus. And no one will be able to snatch you away from the hands of Jesus. You will never perish. Appreciate natin ito para hindi tayo takot na takot mamatay. Kasi yung kamatayan, yan ang portal yan ang pinto, yan ang daan patungo sa kabilang buhay. Paano ka lilipat kung narito ka lagi? Kailangan mangyari yun. Huwag natin yung katakutan. Ang pwede lang siguro natin pag-ingatan yung manner of going. Na sana naman hindi masyadong painful. Sana naman natutulog lang ako, nakakompleto pa mga kilay ko, tapos kinuha na ako ng Diyos. Yung mga ganun. Pero minor things yun Ang mahalaga, gaano man ang paraan, ano man yung paraan ng paglipat sa kabilang buhay, lilipat kayo ng point. At yun ang panghawakan. So meron palang nangi-snatch. Kasi sabi ni Jesus, no one will snatch them out of my hand. Hindi ka mai-snatch kung si Jesus may hawak sa'yo. Kaya tiyakin mo lang kung sino may hawak sa'yo, kapatid Kasi meron palang agawan. Know who and how para maiwasan yung snatching na yan. And most of the snatching is not physical. It's the snatching of your mind. Because whoever captures your mind becomes your captor. You become a captive of whatever belief system you subscribe to. Kaya mahalaga
Ano ba pinapaniwalaan mo? Sa ka ba talaga sumusunod? Kasi yun ang magkukulong o magpapalaya sa'yo sa loob ng iyong isip. Because ang tunay na kalayaan ay nasa isip. Kaya maraming tao, yung isip pa lang nila, kulungan na. Ay, hindi yata ako pwedeng pumunta dyan. Eh, di nakakulong sila dahil sa isip. Pag nakakita ng isang restaurant na air-conditioned, huwag tayo dyan, baka mahal. Hindi pa nalalaman ng presyo, ayaw na kumain doon. Ikaw na ang nagbawal sa sarili mo eh. Pagpapasok, ay may gwardiya, naku, hindi tayo pumasok, baka hindi tayo papasukin. Yung isip mo, kulungan mo. Kaya mahal ka, makalaya ka dyan. Makakalaya ka into eternity pag yung isip mo nakawawala sa hawak, sa kuko ng mga teachers of the law and Pharisees. At maintindihan mo yung grace and love of God kasi doon ka palang talaga lalaya. Importanteng maunawa yun. Jesus had overcome the punishment by and power of the law. Galatians 3:13, Christ redeemed us from the curse of the law. Yung sumpa ng law nila na nagpe-prescribe ng kamatayan, ng parusa, sa lahat na lang ng uri ng pagkukulang, ayon sa panukat din nila. Kaya lahat ng yan ay nilampasan ni Jesus at binigyan niya tayo ng daan tungo sa Ama na hindi ka dadaan through their law, na mahirap sundin at hindi pwedeng sundin lahat all the time, na hindi ka dadaan through their traditions and through their requirements of their rituals, kasi mahirap gawin yon at imposibleng magawa mo lagi, kundi ang ginawa ni Jesus, siya ang naging daan patungo sa Ama, daan na maginhawa, mapagmahal, at bukas kanino mang nais pumasok. Jesus democratized heaven and made it available to all who will believe. Wala siyang ipinescribe na relihiyon. Wala siyang ipinescribe na sekta. Wala siyang ipinescribe na definite religious rituals or systems or faith or belief systems. Sabi niya, when you believe in me, you will become a child of my Father. And you will have eternal life. You will be resurrected like I was. With the resurrection of Jesus, na-resurrect ang grace and love of God. Bakit natin sinasabing binuhay at nabuhay na muli ang grace and love of God? Kasi nakalimutan na yan ng mga tao noon. Nakalimutan na nila ang ibig sabihin ng grace and love. Kasi ang tagal na naghari sa Israel, ang Jewish legal and ceremonial law. Ang tagal na naghari sa kanila ang legalism and punishment, therefore ang tagal na naghari sa kanila ang fear. Lahat takot. From these, Jesus had set people free. Yan lang ang maintindihan natin. Huwag na natin guluhin ang mga buhay natin sa ang dami-daming buhol-buhol na doktrina. Isipin lang natin, ano ba talaga ang mission ni Jesus? Palayain ang mga tao from the legalistic, the Jewish and ceremonial laws. Although hindi niya tinanggal ang mga moral laws, tatandaan natin yon. Yung bawal gumawa ng masama sa kapwa, pumatay. Totoo pa yun, hindi yun na iba. Pero yung mga legal laws, mga ceremonial laws, na pang kanila lang, pang mga Hudyo lang, pinalaya ni Jesus sa mga Hudyo mula doon. Eh di lalo naman yung mga hindi Hudyo, malaya tayo doon. Yung mga Hudyo nga, pinalaya doon, tayo pa, na hindi naman tayo Hudyo. So, intindihin natin yun. Romans 7:6, but we have been released from the law. From what? Hila naman from the law. We have been released from the law, so that we serve in the new way of the Spirit and not in the old way of the written code. Ilang wika pa ang dapat pagsalinan yan para maunawa natin lahat? Pinalaya na tayo mula sa law, kaya tayo ngayon ay lumalapit at naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng bagong espiritu at hindi sa pamaraang luma gaya ng nakasulat sa written code nila. Pagkatapos ngayon, ang dami-dami mga missions, mga religious work, matapos dapuan yung mga tao, ang igigit-git pa nila uli, law na naman. Bibihagi na naman nila yung mga tao sa Jewish law. Pasusunod din naman nila, pasusunod din sa mga kutakot-takot ng mga regulasyon ng kanilang mga written codes. Pinalaya na nga tayo doon. Yung sinasabing the dog returns to his own vomit. Isinuka na, babalikan pa. Romans 13:10, love is the fulfillment of the law. So gusto mong sumunod sa batas, okay.
So may dalawa kang choices. Sundin mo lahat ang batas nila na imposibleng sundin all the time, or love na lang. Magmahal ka. Makipagmahalan ka sa mga tao. Tulad ng pagmamahal ng Diyos sa mga tao. Because when you enter the door of love, you enter the door of the divine because God is love. You enter the realm of eternity because God is love, and love is the greatest. Love is eternal. Sinabi na ni Paul, faith, hope, love abide, these three, but the greatest of these is love. So yun ang greatest doctrine, to love. Hindi yung papatay ka ng kapwa dahil may doktrina ka pinipilit. Maninira ka, mananakit ka, masusugatan mo ang kapwa dahil yung doktrina mo at doktrina niya ay magkaiba. But love nga is the greatest and the universal doctrine. Kung doon hindi ka papasa, what's the point na ipasa mo ang iba-ibang religious doctrines? Love is the test. The first, the middle, and the last, and the ultimate test is, did you love? With the resurrection of Jesus, na-resurrect ang freedom. As we have said, ang tagal na natali yung mga Israelites, so their laws. Jesus overcomes even natural and physical law and limits. Kaya sabi sa Matthew 4:39-41, ng Pinoy version, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Tumigil ka. At sinabi niya sa mga alon, kumalma ka. Tumigil nga ang hangin at bumuti ang panahon. Can you imagine what kind of power Jesus displays, that He transcends even physical laws, that Jesus transcends the laws of classical physics? And then we can understand Jesus infinitely more when we see that He works and operates by quantum physics. Kabuti na lang, nagkaroon na rin ng quantum, another way of interpreting and understanding reality. Kasi mas akma at mas dumadaling maunawa yung mga spiritual na bagay na dati-rati, sasabihin lang nating hiwaga. But quantum principles give us a glimpse into tasting the higher sarap ng mga katotohanan. Hindi ito lumalaban sa mga katotohanan, mas binibigyan lang tayo ng tool to appreciate it better. John 11:43-44, when He had said this, Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out! Dahil patay si Lazarus, tinawag niya para mabuhay. The dead man came out. That Lazarus can be you or me. In fact, kung hindi ka man tawagin mula sa kamatayan ngayon sa earth na ito, definitely you will be called into eternal life in the kabilang daigdig. Kaya ang ganda sa Tagalog ang tawag natin, sa kabilang buhay. Hindi naman sinasabi ng matatanda nung araw dapat na namatay si sasabihin na sumakabilang buhay. Can you imagine the beauty of that idea? Sumakabilang buhay. Now, could these cases be what quantum physics calls entanglement? May we try to use some lenses of new knowledge of quantum physics to help deepen our appreciation of the power and message of the resurrection of Jesus and of our own? Mas ma-appreciate kaya through quantum lenses ang mga kaganapan sa resurrection at sa iba pang mga pangyayari. Mas ma-appreciate kaya through some quantum principles like what they call the observer effect, the quantum superposition, or tunneling, sundan at pag-aralan ang ng mga curious ito. Yung ayaw naman dahil na no-nosebleed, siya, next verse na tayo. Kung yun ang pag-isipan niyan, baka nga pa kayo maglakad sa breakwater. Pero yung mga curious, marami kayong matikikita. The same God, the same power, but seen through other lenses. Mas nakaka-appreciate. With the resurrection of Jesus, na-resurrect ang common availability of supernatural power. The supernatural became natural. The extraordinary became common through Jesus. Dahil sabi ni Jesus, Acts 1:8, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Hindi lang ako, kayo man will do these things. You can do these things.
So Jesus democratized. Inalis niya ang exclusive franchise of power na hawak ng religious institutions. Sabi niya, lahat kayo bibigyan kung nananalig at hihingi. Romans 8:11, and if the spirit of him who raised Jesus from the dead is in fact and truly living in you, he who raised Christ from the dead will also give life to your mortal bodies because of his spirit who lives in you. Kung tunay kayong naniniwala kay Jesus, siya na bumuhay kay Jesus ay bubuhay din sa inyo at bibigyan kayo ng kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritong nananahan mismo sa inyo. Hindi dun sa templong bato, hindi dun sa bundok dito o sa mga libis doon, sapagkat ang Espiritu ng Diyos ay mananahan sa inyo. Sinabi ni Jesus, you will be the kingdom of God. The kingdom of God is in you. Hindi mo kailangang hanapin sa malayo o puntahan doon, gumasa sa mga pilgrimages, kundi travel deep within you. Seek for the divine inside of you because the kingdom of God is in you. Siyempre, hindi naman gustong ituro lagi yan ng maraming mga religious groups or leaders kasi mawawalan sila ng pilgrimages, mawawalan sila ng mga taong kailangan magpunta doon, magpunta dito, magpunta doon para hanapin yung Diyos. Nasa iyo na nga eh. At doon tayo nagkukulang ng paghahanap, papasok sa ating kalooban. John 20, 21-22, Jesus breathed on them and said, receive the Holy Spirit. The kingdom of God is in you. John 14:12. Very truly I tell you, whoever believes in me will do the works I have been doing. Imagine, kung nananalig kayo sa akin, gagawin nyo, magagawa nyo ang mga ginagawa ko. At hindi lang yon. And they will do even greater things than this because I am going to the Father. Hindi nyo lang magagawa ang ginagawa ko, mahihigitan nyo pa. Bakit nyo mahihigitan? Kasi ako'y pupunta sa Ama at ako ang daan nyo patungo sa Ama. Mas marami pang power at energy ang available to you through me. So, huwag nyo ikalungkot ang aking pag-alis dahil uupo ako sa tabi ng Ama at ako ang magiging daan ninyo patungo sa Kanya. Kaya yung mga ginagawa ko, magagawa nyo rin. Mahihigitan nyo pa. Pero nananalig ba kayo? O lagi kayong umaasa sa iba? Yan ang malaking panlilinlang ng sandaigdigan sa mga anak ng Diyos. Lagi kang aasa sa iba. Pastor, hiwalayan ko na po ba ang asawa ko? Ba't hindi mo pag-isipan? Ba't mo tinatanong sa akin? Kung ang natanong mo, pastor na mahilig magpahirap sa mga kababaihan, sasabihin sa'yo, wag! Kahit binabalian po ako ng mga kumukulong mantika, wag! Kahit po ako tinatadtad ng buhay, wag! Kung natapat ka naman sa pastor na binibigyan ka ng laya, sige, hiwalayan mo. Ibig sabihin, iaasa mo sa tinatanong mo, ang gagawin mo sa buhay, ba't di ka mag-isip para sa sarili mo? Sabi ni Jesus, you will do greater things than this. I'm going to give you the Holy Spirit. I'm going to give you wisdom. Huwag mong iasa sa mga religious authorities ang paniniwala mo. Magkalkal ka ng Biblia. Mag-aral ka ng mga verses. Magsaliksi ka. Huwag mo itanong, ano pong ibig sabihin nito? Ano pong ibig sabihin nun? Kasi depende sa natatanong mo kung anong sagot na pupunta sa'yo. Iba-iba naman yan. Kaya nga iba-iba mga relihiyon, iba-iba mga sekta. Kasi iba-iba yung mga leader. Dapat huwag mong iasa. Mag-aral ka. Pwede ka magtanong-tanong para may reference ka, pero yung i-assimilate mo lahat sa utak mo yan, buuin mo yung picture bago ka gumawa ng pasya. Lalo't buhay mo ang nakataya. Empowerment is what the resurrection gives. Matthew 28:10, then Jesus said to them, do not be afraid. Go and tell my brothers to go to Galilee, and there they will see me. The great messages of the resurrection of Jesus, isa-isahin natin yung ilan sa mga pangunahin. Do not be afraid. Have peace. Be at peace. Mga kapatid, ang tagal lang na-resurrect ni Jesus, wala na tayong karapatan to live in fear. Pinakita na eh. Kailangan lang talagang intindihin. Yung takot na takot ka sa global warming, kahit mapapasirko-sirko ka dyan, mapipigil mo ba yun? Mga pumuputok na bulkan, umiwas ka na lang para huwag ka madaanan ng lahar.
mga tumataas sa mga dagat, di lumayo ka kung kaya mo, sa abot ng iyong kaya, huwag ka doon dadaanan ng baha, ng tubig, ng landslide. Hindi an end of the world. Sa haba-haba ng history ng planetang ito, talagang mayroong mga natutunaw na yelo, nabubuong yelo, natutunaw muli, pabalik-balik lang. May mga lumulubog sa dagat, may mga lumulutang uli, may pumuputok na vulkan, may namamaya pa, puputok uli. Because nature has its own way of renewing itself. It only happens that we are here now, in the midst of it all, kaya mukhang bagong-bago, but there is nothing new under the sun, sabi ni Ecclesiastes. What has been will be again. Ang naganap doon ay magaganap muli at magpapaulit-ulit lamang. The cycles of life, the cycles of nature are just happening. Don't live in fear. Live in harmony with the planet. Dahil lahat yan likha ng Diyos. Walang masamang panahon. Masama po ang panahon. Sa mga news, masama ang panahon. Natatakot ka tuloy. Ano naman masama sa bagyo? Masama lang kung nando ka sa dadaanan, di huwag ka doon tumira o kaya patibayin mo yung bahay mo. Kasi lahat yan nangyayari. Nagre-renew yung planet. Nagre-recycle ang tubig. Nire-recharge sa mga electrons ng hangin kaya mga kidlat-kidlat. Lahat yan kasama talaga sa buhay ng planeta. Did you know that yung planeta tumitibok every number of seconds? 26 ba? Every 26 seconds na tumitibok ang buong planet. So, meron siyang buhay. Alam niya ang ginagawa niya. Nire-renew ang lahat. Yung mga dating desert, alam natin, ocean pala. Yung dating ocean, desert ngayon. Nakikita nila, ang daming mga fossil na mga shells sa desert. O di dati, nasa ilalim yun ng dagat. So, ganun lang talaga, paikot-ikot, pabalik-balik. Adjust ka na lang. Para hindi ka nabubuhay sa takot. Do not be afraid of death. Panakot kasi yan ng religious establishment. Ang laking racket yung death. Kasi sa takot ng tao sa death, at sa takot sa kaparusahan after death, talagang hanggang kahuli-hulihang hikaw, ibibigay sa relihiyon. Babayaran ng lahat, susuhulan, kukuha ng lahat ng paraan para maiwasan yung kinakatakutan. At haba ka namang natatakot, lalo ka tinatakot. Sabi ni Jesus, don't be afraid. Part lang yan. O namatay ang katawan mo, part lang yan. Alam mo, mabuhay ka. Ilan taon na po kayo, Lola? 399 iha. Wow! Gusto mo talaga ganon? Meron pa, ang bata-bata pa po niyang mamatay. Bakit kung matanda? Pwede na. Yung mga nonsense sa pinagsasasabi natin, ang bata pa niya, sige, 20 years from now, okay na, payag ka na. Hindi naman talaga tayo papayag, ayaw naman natin kasi hindi natin ini-imagine. Sabi nga, no eye has seen, no ear has heard what God has prepared for those who love Him. And how will you see eternity kung hindi ka alis dito? Dapat ka ma-excite ka. Hindi naman magpapakamatay ka para mangyari yun. Pero kung nandyan na, sige na, tanggapin. Alam nyo, yung mga sobrang nalulungkot pagka may mga namamatay, mahalin nyo na habang buhay para mabawasan ang kangangal-ngal nyo dyan. Pag sobrang ngal-ngal, pinagchichismisan niya na nakikipaglibing. Hindi kasi nag-alaga sa nanay niya. Yung mga nag-alaga, ibigay lahat, kalma lang eh. Ibigay nyo na lahat para pagka kinuha ng Panginoon, di buong puso nyo ibigay. Hebrews 2:14-15. By His death, He might free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Kita nyo yung the fear of death is a slavery? Unawain ang buong cycle of life. Yung earthly life is only part of it. Dumadaan lang tayo dito. John 11:25-26, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live even though they die. And whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Tulad nga ng ating pinapaulit-ulit basahin. Yung sabi, yung those who will live by believing in me, ibig sabihin, okay, yung kabilang buhay, nakaasa ka sa akin, pero sa buhay na ito, nakaasa ka rin. At ang inaasahan mo, pinanghahawakan mo, is still love, grace, kindness, goodness. Yun ang ipambuhay mo dito, at automatic, yun din ang mangyayari sa kabila. 1 Corinthians 15:55-57. Where, O death, is your victory? Where, O death, is your sting? Thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Walang tagumpay ang kamatayan, pinatunayan yan ng muling pagkabuhay ni Jesus. Kaya sabi sa Romans 8:38-39, I am convinced that neither death nor life,
angels, nor demons, the present, nor the future, nor any power, height, depth, or anything else in all creation will be able to separate us from the love of God that is in Christ Jesus our Lord. In other words, nothing can kill us. We will always have life, because the moment that your spirit separates from this body, you enter eternity, another chapter of life begins. So do not be afraid of death. Do not be afraid of the punishment of and by the law. Natatakot lang ng iba sa kamatayan kasi iniisip nila, naghihintay sa kanila kaparusahan. Ikaw ang naghihintay sa iyo si Jesus na inako na ang lahat ng kabayaran sa iyong kasalanan. Binuksan niya ang pinto patungo sa kanyang ama. Nasabi niya, my Father will be your Father, my God your God. I am the way, I am the truth, I am the life. Ano pa ang dapat ipag-alala ng nagtiwala na at tumanggap kay Jesus? For sin, or the punishment for sin, shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Namnamin niyo mga kapatid that you are not under the law, but you are under grace. Susukatin niyo ang inyong sarili, hindi sa law nila, kundi sa grace ng Ama, kundi sa kanyang pag-ibig. Do not be afraid of the Jewish legal and ceremonial law. Remember, Jesus uphold the moral laws. John 8:2, because through Christ Jesus, the law of the Spirit who gives life has set you free from the law of sin and death. Do not be afraid of the lawgivers, the law implementers. Do not be afraid of the judges and the punishers. Huwag kayong matakot sa mga relihiyosong tao na umaarte na sila ang may otoridad at sila ang may kapangyarihan. 1 Peter 3:14, do not fear their threats. Do not be frightened. Huwag kayong patakot. Manghawakan tayo sa Panginoong Jesus. That's why with the resurrection of Jesus, na-resurrect din ang peace. Hindi trouble, hindi fear, but peace. Luke 2:14, on earth, peace to those on whom His favor rests. Yung mga anghel mismo nagdeklara nung isinilang si Jesus. Mga anghel nagbabaan, ang awit nila, peace on earth. Peace ang daladala. So alam kasi nila na hindi peace ang naghahari nun. Trouble, fear. Pagdating ni Jesus, naging available yung peace. But not automatic for everyone. You have to believe in it. You have to take it. You have to subscribe to it, and then you will enjoy it. John 14:27, peace I live with you, sabi ni Jesus. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Pinakamaraming ulit na itinuturo ni Jesus is peace at love. Kasi magkakambal yan. When you believe in God's love, you will have peace. And when you love others, you will have peace. Love talaga yung secret. At paikot-ikot yung love, peace, cyclical. The great messages of the resurrection of Jesus, go. Go. Sabi niya sa Matthew 28:19, sa Pinoy version, gawin ninyong disciples ko ang mga tao sa lahat ng mga bansa. Go and make disciples of Jesus. Bakit of Jesus? Not disciples of false teachers and prophets. Do not make disciples of the teachers of the law and Pharisees. Magmi-mission ka. Pupunta ka kung saan-saan. Dala-dala mo yung Biblia. Tapos ang ituturo mo, katuroan ng mga teachers of the law and Pharisees. Eh di anong dala mo? Fear. Judgment. Anong dala mo? Uulitin mo lang yung mga bagay na ito, nagtali sa mga tao noon na pinalaya na ni Jesus. Kung tayo magba-Bible study, tayo ay magtuturo, mangangaral, tiyakin natin na ang ipinapangaral natin ay yung pangaral ni Jesus, hindi pangaral ng mga teachers of the law and Pharisees. Dahil yun ang baligtad, binaligtad ngayon ni Jesus eh. So, kaya nga tayo nililinaw tayo, day by day, Jesus ministries, para focus, clear na pang Jesus lang. Kasi yung word na Christian has become, a salad of so many teachings, of so many people and many ideas, halo-halo na. Kaya ang dami-daming conflict.
and we want to go back to the simplicity and purity of the Jesus teaching, so we focus on Jesusness. Para malinaw. Kaninong teaching ba ang dadali natin? Yun lang kay Jesus. Bakit? May iba? Dami-dami ang iba, kaya nga dumating si Jesus para itama. Tapos mag-mission ka sa pangalan ni Jesus, pero ang turo mo, hindi naman turo ni Jesus. Dapat malinaw. Matthew 15:9, sabi, they worship me in vain. Sino yung mga they na yan? Yung mga religious leaders. Their teachings are merely human rules. Sa Pinoy version, walang kwenta ang pagsamba nila sa akin kasi tinuturo nilang galing sa Diyos yung mga utos na gawa-gawa lang nila. Ito yung ganda-ganda sa Pinoy version. At least in some verses. Ang linaw kasi nakakapit sa ating takbo ng utak at grammar. Sabi niya, walang kwenta ang pagsamba nila sa akin yung mga relihiyosong yan. No. Kasi tinuturo nilang galing sa Diyos yung mga guni-guni nila. Mga utos na gawa-gawaan lang nila. Mga kapatid, can you imagine na nung panahon ni Jesus, ang itinuro niya ay tinanggihan ng religious authorities? Siya ay outcast. Ang nagpapatay nga kay Jesus yung religious system yung religious corporation of his time. So you can see na ibang-iba ang katuruan niya kasi kung magkamukha, ba't siya ipapapatay? Bakit muhing-muhi sa kanya yung mga religious leaders noon? Kasi ibang-iba ang katuruan niya. Kaya huwag tayong malilito ngayon kung alin ang katuruan ni Jesus at alin ang katuruan ng mga teachers of the law and Pharisees nung panahon niya na sinalungat at itinuwid niya. Kaya lang, matapos ang Panginoon ay bumalik sa Ama at naimbento na ng mga tao yung kutakot-takot na dami ng mga relihiyon at sekta, can you imagine kung ano na mga nangyaring paglayo ng mga grupo, iba-ibang grupo, mula sa katuruan ni Jesus at kung ano-ano mga guni-guni na naman nila ipinasok nila sa doktrina in the last 2,000 years. Pag sumusuri ka ng anumang religious activity, ng anumang relihiyon, salain mo kay Jesus kasi hanapin mo, alin ang Jesus dyan? Nasaan? O pinagtatalo-talunan nyo, anong kulay ng damit ng choir? Teka, meron pa talaga sinabi si Jesus tungkol dyan? At kung hindi issue sa kanya yan, ba't natin gagawing issue? Talaga bang dapat yung pagtalo-talunan, gaano kahaba ating mga buhok? Ilan ng inches dapat ang bewang ng mga kakanta? Kailangan ba talaga pag-usapan ko ang tinapay na kakainin natin ay may libadura o wala? Talaga bang meron dapat pang-alsa o wala? Yan ba issue ni Jesus? Ano mga hindi natin dapat kainin at kainin? Talaga bang hindi tayo pwedeng kumilos dahil ngayon ay Sabat? Ano bang ginawa ni Jesus tungkol sa Sabat? Ang dami nang pumasok na teaching na hindi talaga sang-ayon sa katuroan ni Jesus. Kaya tayo naman, nais nating mag-Jesus filter. Ano bang ginagawa ng Jesus filter? Lahat ng katuruan, salain nyo sa katuruan ni Jesus. Tapos bilang, ano ba sabi ni Jesus tungkol dyan? Ano ba sabi ni Jesus tungkol sa paglalamay? Talaga bang dapat 3 araw ang burol, hindi pwedeng 2.5? May sinabi ba si Jesus dyan? Ano ba talaga ang, mayroon ba tayong 40 days o 9 days? Bawal ba yun? O pwede? O okay lang, tolerable kung gusto mo o ayaw mo. Ano ba talagang sabi ni Jesus? Kaya dapat ka mag-Jesus filter. Kasi may mga bagay na talagang dapat mong panindigan. Meron namang, hindi naman masyadong mahalaga yan, so bahala ka kung trip mo. Hindi naman pinagbawal ni Jesus, pero hindi rin niya inutos. So meron tayong mga ganong laya para pumili kung saan tatayo. Mahalaga na meron tayong ganon, hindi ididikta sa'yo lahat saan ka tatayo, anong pipiliin mo, anong kulay isusuot mo. Dictatorship na yun, hindi rin freedom of the Spirit. Matthew 23:13, sa Pinoy version, kawawa kayo, mga teachers of the law at mga Pharisees, mga plastic. Nilalakbay nyo ang mga dagat at iba mga lupain sa buong mundo para lang i-convert ang isang Gentile sa pagiging Jew. At pag nangyari yon, na i-convert nyo sila, ginagawa nyo pa siyang mas deserving pumunta sa impyerno kaysa sa inyo. Salita yan ni Jesus. Yung mga plastic kayo, misyon kayo ng misyon. Tapos ang madapuan ninyo, ang mahuli ninyo, ginagawa nyo lang na mas bagay sa impyerno. Ginagawa nyo silang katulad nyo. Judgmental, mapanghusga, mapanakit. May ganon, mga plastic. Yun ang hypocrite sa Ingles, di ba? Luke 11:46. Kayo mga teachers of the law, pinapapasa ninyo sa mga tao ang mga mabibigat na dalahin, pero di nyo man lang maiangat ang daliri ninyo para tulungan sila. Pinapahirapan nyo sila kutakot-takot na religious regulations. Hindi nyo naman tinutulungan. Hirap na hirap, pagod na pagod.
Tapos sabi ni Jesus, I came to give you rest. Come to me, all of you who are tired and weary, and I'll give you rest. My yoke is easy, my burden is light, and you will find rest for your souls. Yan ang pangako ni Jesus. So pinagpapahinga ka ba o walang katapusang pagwaran? The great messages of the resurrection of Jesus, go and tell. What do you tell about? Tell about my teaching. And the teaching of Jesus is love. Kung magtuturo tayo, yung turo ni Jesus, ang turo ni Jesus ay love. Acceptance, not rejection. Inclusion, not rejection. Mahalaga makita natin, ano bang behavior ni Jesus? May pinalayas ba siya? Meron ba siyang itinanggi o tinanggihan? Ano ba talaga siya? Kasi Christian tayo, di dapat sa kanya tayo kumukuha ng cue kung paano tayo gagalaw. Speak of love. John 13:34-35, Pinoy version. Lagi ko sinasabing Pinoy version kasi hindi familiar ang marami sa atin sa Pinoy version na ginawa ng Philippine Bible Society. May bagong utos ako sa inyo. Mahalin ninyo ang bawat isa. Walang ganyang utos noon. Ang utos noon, magbatuhan kayo. Batuhin siya, batuhin to, batuhan. Sabi ni Jesus, no, may bagong utos ako. Magmahalan kayo. Dapat niyong mahalin ang bawat isa gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ano ba yung pagmamahal ni Jesus? Walang patakaran. Tinatanggap ang lahat. Minamahal ang lahat. Hindi kinukonsinti sa kasalanan at kasamaan, pero tinatanggap muna. Pagkatapos, tinutulungan, tinuturuan para magbago. Pero ang una is tinatanggap muna. Minamahal muna. Kaya mahalin niyo ang bawat isa. Malalaman ng mga tao na disciples ko nga kayo kung minamahal niyo ang bawat isa. So hindi kayo makikilalang disciple ko dahil ang galing ng doktrina niyo, ang lutong ng mga verses na lumalabas sa inyong mga bibig. No. Malalaman nilang tunay ko kayong tagasunod kung kayo'y mapagmahal. Do not tell of, do not promote the doctrines of the teachers of the law and Pharisees. Do not tell of and promote the Jewish legal and ceremonial law. Kanila yun. And do not promote judgment, punishment, and fear. Mark 7:6-8. Sumagot si Jesus, mga plastic, tama nga si Prophet Isaiah nang sinulat niya to. Sinabi ng Diyos, sinasabi ng mga tao na ginagalang nila ako pero malayo naman ang puso nila sa akin. Walang kwenta ang pagsamba nila sa akin kasi tinuturo nilang galing sa Diyos yung mga utos na gawa-gawa lang nila. Sinusuway nyo ang mga utos ng Diyos pero sinusunod nyo ang mga tradisyon na gawa ng tao. Jesus says it so clearly. Kitang-kita niya ang problem of his day and of many days before and after. Na ang mga reliyoso, ang itinuturo na nila, hindi na talaga purely from God. Marami na silang dagdag at bawas. Mga itinuturo nila, yung nakaka-promote lang ng grupo nila, pero hindi naman nagpapalaya sa tao at hindi nagbibigay ng ligaya o buhay na walang hanggan. Luke 11:52, kawawa kayo mga teachers ng law dahil kinuha nyo ang susi ng karunungan. You see, sabi ni Jesus, kinuha nyo ang susi ng karunungan. Ayaw nyo matuto ang mga tao, gusto nyo lang manatiling mangmang. Kasi pag mangmang, kayang-kaya nyo manipulate. Hindi na nga kayo pumapasok sa karunungan o sa buhay na walang hanggan. Pinipigilan nyo pa ang mga gustong pumasok. Hindi na nga kayo malaya, hindi kayo nagpapalaya, pinipigil nyo pa yung mga gustong lumaya at magpalaya ng kapwa. Paulit-ulit naman natin pinag-aaralan ng resurrection. Lalo sa mga ganitong panahon. Pero ang mahalaga, kahit inuulit-ulit mo, dapat may mga nadadagdag na perspective. May nadadagdag na lalim, lawak, taas ang pangunawa. Hebrews 2:14-15. By his death, he might break the power of him who holds the power of death, and free those who all their lives were held in slavery by their fear of death. Fear of death is a form of slavery, and Jesus sets free. Yes, na-resurrect ang mga ito with the resurrection of Jesus. Pero maraming natabunan, maraming tinabunan muli. Yes, binuhay ni Jesus muli ang ganitong mga tataas na diwa, pero maraming naglibing muli dito in the last 2,000 years. Kaya tayo ngayon, sa paggunita ng resurrection ni Jesus,
dapat din nating hukayin muli, buhayin muli ang mga matataas na diwa at katuruan niya na nakalimutan ng panahon o nilimot ng marami para alipinin muli ang mga tao at ibalik sila sa slavery of fear. Slavery to fear. Ang kalayaan mula sa takot sa kamatayan, ang kalayaan mula sa takot sa overly pinapasama ang image na Diyos para ipanakot sa tao, kasama yan sa kalayaang dapat ay ating malasap. Unawain kung sino ang Diyos, mapagmahal, maibigin, mapagtanggap, at huwag tayong maging relihiyoso in the mold, in the image of the teachers of the law and Pharisees. Kung magiging relihiyoso tayo, ay maging spiritual tayo in the mold, in the image of Jesus, with the spirit of love, kindness, goodness to one another, because love is the door to eternity. God is love, and Jesus is the way to God. Ang utos niya, magmahalan kayo. Panginoon, turuan niyo po kami to operationalize these ideas in our daily lives, na ito hindi lang maging ideya, kundi maging katotohanan sa pang-araw-araw naming galaw at kilos, at maani namin, dito pa lang, this side of eternity, yung bunga ng pagiging anak ng Ama. Kapayapaan, pag-ibig, katahimikan. Magbulay-bulay tayo mga kapatid. Magpasalamat sa Panginoon sa buhay na walang hanggan, na available through Jesus, at atin ngayong ihingi sa Diyos ng kapangyarihan na maging totoo ito. Mapalaya tayo sa anumang uri ng mga fear of death, at maging lagi tayong mapagpahinga ang Espiritu dahil nakaasa tayo, nagtitiwala sa pag-ibig ng Ama. Be with God in silent reflection. O Ama naming dakila, maraming salamat po sa mga aral na ibinigay ninyo sa amin sa oras na ito.